mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Alright. So yun po mga kabisnes, ito ay isang continuation lang dun sa vlog ko dun sa nung kami ay nasa Tutuban mga kabisnes, at sinamahan natin yun ng ating butihing sponsors mga kabisnes na namasyal dun sa Tutuban mga kabisnes naming minamahal. Kasama yung kanyang mister na English speaking mga kabisnes. Ako hirap na hirap talaga makipag-usap doon sa nakalimutan ko pati pangalan ni sir na asawa ni Ma'am Jean mga kabisnes. Shout out po Ma'am Jean, at thank you doon sa mga biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin maraming salamat. At siyempre yun doon sa kainan busog na busog kami talaga naman, at maraming salamat talaga. Yan po mga kabisnes, habang kami ay nandoon sa van kasi si sir iniwanan lang ni Ma'am Jean doon sa van. Siyempre walang kasama, walang kausap. Pinilit ko talaga English ako, bahala na makatwad balisgad mga kabisnes. Basta ako nakipag-usap ako sa kanya, kumbaga siyempre kawawa naman, kumbaga walang kausap. Basta kung ano yun din naman yung sinasabi niya, bagaman may kapiraso ako minsan, may naintindihan ako kapiraso, ina-analisa ko na yun ang kanyang punto, yun ang kanyang ibig sabihin. Pero talagang ang hirap intindihin kasi sabi nga niya, magkaiba raw ang pagka-English doon sa New Zealand at saka doon sa US. Kasi ang banggit niya nga, may ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko na ang US English is different doon sa New Zealand na language na pagka-English. English daw doon sa New Zealand. Parang ang sa pagkakaintindi ko nga dyan sila yung pinaka-original na language talaga pagsasalita ng English. Kung hindi ko lang din sure kung yun ang aking kung tama ba yung aking pagkakaintindi diyan. Napaka niya yung kanyang bigkas niya na yung sabi nila very slang, napaka-slang talaga, ang hirap intindihin. Basta ako, alright, okay, agar lang sa akin, tango lang ako ng tango, kumbaga, sinang-ayunan ko lang mga business para, mayroon lang siyang kausap, tapos tinuturuan ko siya ng mga terminong Bisaya. Bisaya, kasi si Ma'am Jean kasi is Bisaya, At, tinuruan ko siya magsalita ng Bisaya, yung, sabi ko sa kanya yung guwapa is a beautiful girl, tapos yung guwapo is handsome boy. Yun, sabi niya, guwapa. So ganun kasi talaga magsalita ang Islam talaga sila dahil yun kasi ang kanilang pagkakabigkas. Ngayon, pagka hindi mo kabisado at hindi mo talaga intindihin mabuti, yung titingnan mo yung bibig niya kung paano bigkasin, pag hindi mo talaga titigan siya, tapos habang salita siya i-analyze mo, mahirapan ka talaga, ang hirap talaga. Pero ganoon pa man, may mga kapiraso ako naiintindihan sa kanya, yun, nakaka-gets ako. Yung may mga binabanggit sa doon na sabi niya nga raw tag nito, ewan ko lang kung tama din ang pagkakaintindi ko. Doon sa kanila, yung street daw doon sa kanilang lugar, hindi daw maingay. Tapos yung mga roads daw nila doon is very wide, yung mga maluluwag. Kaya hindi daw traffic. Hindi katulad daw dito sa atin, traffic, tapos yung bahain, yung sabi niya, super floods, yung grabe daw floods, grabe kasi nakikita niya mga kabis na baha doon sa may pagpunta namin ng may baha kasi doon pasabol naman siya, pero nakita niya baha, sabi niya, grabe daw, yung floods nga daw, grabe daw dito sa Pilipinas, sabi niya. May mga naintindihan ako naman, pero di ko lang alam kung tama yung pagkakaintindi ko rin, pero
sabi nga niya, yung floods na lang, pagkaintindi ko rin, is baha eh. Ibig sabihin, bahain talaga daw ang Pilipinas. Then, ano daw, yung nakikita niya yung mga bata na naliligo doon sa tubig baha. Mga children daw, swimming in the floods. Salita. Pero hindi nakakamera yun. Yung off-cam ba, nagkukwentuhan kami habang pumupunta kami doon sa tutuban, mga ka-business. Marami siyang mga binabanggit, pero di ko maintindihan ng iba. Sobrang hirap intindihin. Pero, sige lang, sabi ko, sige lang. Kasi, nakaka-challenge din na gagamitin ko pa yung cellphone ha, huwag mo lubatin. Nakaka-challenge ba yung kanyang mga pananalita na matcha-challenge ka talaga eh. Ang sarap din eh, sarap pakinggan yung mga ano niya, pagsasalita niya, sarap pakinggan. Bagaman talagang hirap intindihin, pero masaya. Masaya para ba? Ako nga eh, kahit hindi ko naintindihan, sige lang. Alright, okay, okay, alright. Ganun lang ako. Kasi para may kausap lang siya, no? Yun, at sila Ma'am Jean, nung pag-alis nyo ay wala ako dun, no? Wala ako dun eh. Thank you talaga Ma'am Jean sa pagbisita dito sa Ka-Business Family. Salamat sa inyo pong suporta rin sa amin, no? Talagang hindi kayo nagsasawa manood sa Ka-Business Official at maging sa amin mga kagwang sa nanonood din po kayo. Thank you talaga sa suporta din. Tapos yun, mag-ingat po kayo dyan ma'am, lalo pat yung pag-uwi nyo. Hindi ko alam, uwi pa yata sila ng Butuan City. Hindi ko lang alam kung anong next nilang destination. So ingat dyan sa pag-uwi sa Mindanao, dahil siyempre ang panahon ay masama nga ang panahon, mga ka-business. Hindi maganda ang panahon ngayon. Sabi nga nila, hindi ko pa naman napanood yung balita, pero sabi meron na naman daw bagyo at papasok. Kaya napaka ngayon ang panahon, no? Sunod-sunod yung bagyo o yung malakas na mga pag-ulan at yun nga, may mga nabalitaan nga tayo na nito may mga nasawi, no? So Diyos ko po, kaya ingat po kayo mga ka-business. Kung hindi naman talaga importante yung pupuntahan, kahit pa sabing importante, kung talaga namang ang panahon ay hindi maganda at lalo pat bahain, lalo dito sa Metro Manila, bahain at yun nga, katunayan may mga nabalitaan tayo na Diyos ko na may mga casualties, no? Mga ka-business yun, nakikita naman natin sa mga balita na hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yung matinding mga pagbaha, maging sa ibang panig ng bansa, ibang panig ng mundo, no? Maraming mga bansa din na binaha, mga ka-business. Dahil nga ito na nga yung binabanggit nila na climate change, mga ka-business. So yun ma'am, ingat po kayo sa inyo pong paglalakbay, saan man kayo pupunta, ingat po kayo. So yun, pagpasensyahan nyo na po mga ka-business, ngayong i-upload ko, no? I-upload ko kasi yun yung video namin, binablog ko kasi yun sa loob ng van na habang nagkukwentuhan kami ni Sir. Nakalimutan ko lang ang pangalan, pasensya na po, nakalimutan ko ang pangalan ng asawa ni Ma'am Jean, no? At saka shout out din yung sa kasama niya si Ma'am Jessica. Sabi ko nga Jessica Soho, sabi ko sa shout out din po sa Ma'am. Binalag ko kasi yun, umabot yun halos ng mga 18 minutes yata yung pag-uusap namin doon sa loob ng van. Basta kwentuhan lang kami ng kwentuhan. Tapos sabi ko, sir, you need water. Sabi niya, yeah. Good test daw, good test. Bili akong tubig. Tapos yun, kwento-kwentuhan na kami sa loob ng van. Kahit, sabi ko, kahit hindi kami nagkaintindihan. Masaya ako. Masaya kung nagkausap kami. Nakakatuwa din si Sir eh. Bagaman, sabi nga niya, tinanong ko pa nga siya doon, sabi ko, marunong ba siya magsalita ng Tagalog? Sabi niya, no daw, no. Sabi ko, kahit little bit lang, sabi ko ganyan, little bit, wala daw talaga siya naintindihan. Speaking of Tagalog. So, sabi ko, okay. So, English na naman siya. So, ako naman, kahit nagkanhirap ako, wala sa grammar, di ko na alam kung paano ko ihahanay, basta salita lang ako.
Yung hinambing-hambing ko yung, sabi ko, yung three wheels yung ganyan, sabi ko, namasada yan, yung like taxi yan. Natatawa talaga ako sa sarili ko, sabi ko, paano ko to kausapin? Eh, hindi naman po pwedeng magtutungangaan lang kami doon kung wala kaming maski hirap man sa isa't isa magkaroon ng conversation dahil hindi nga kami magkaintindihan, hindi siya marunong mag-Tagalog. Tapos ako, di rin ako marunong mag-English. Tapos yung English pa, kung mayroon man akong natutunan ng English, iba yung kanila kasi pagka-English, sabi nga niya, iba raw yung salita ng New Zealand kung ikukumpara sa US na dialect, no? Yung English, US English, sabi niya, magkaiba nga daw yun. Sige lang, sabi ko. So yun po mga business, panoorin niyo po ito, yung aming kwentuhan doon sa loob ng van. Kasama ko pala doon, shoutout kay Kagwang Bugi Official. Kasi siya kasama ko doon sa loob, kaming tatlo doon sa loob. Sabi ko, Bogs, dugo ilong natin dito sa pag-ipag-usap sa ating bisita. Bahala na ako. Tuloy lang. So, panoorin niyo po ito mga ka-business na may minamahal. Ito po yun. This is run by the Prime Minister and the party. Yeah. This flag is England? Yeah. Yeah, England. This one flag, the whole flag is New Zealand. Yeah. New Zealand. That's part of the New Zealand flag. Yeah. New Zealand flag. This is a New Zealand flag. And the Aussies is the same, except they have a star here. Yeah. What do you mean by what the meaning of four stars? Southern Cross. Southern, stars in the sky. Yeah. A group of stars is called the Southern Cross. Yeah. Okay. Do you want me to hold it? Yeah. All right. That is the meaning. So this one is a New Zealand flag. Then with four stars, meaning four stars is well, people coming to New Zealand in the early days have to navigate. Yeah. And they don't have compasses, so they navigate from the sun and the stars. All right. Okay. So, mga ka-business, dugo ilong ko rin sa kaka-English. I have no idea. There's so many questions, but it's hard to understand. But I try my best to speak English. Yeah. It's hard to speak English. So is the head of the family. Yeah. It's English. I'm going to tell him his English is good. Yeah. Oh yeah, English is good. I mean, sometimes I have trouble communicating with my wife. Yeah. She'll say a few words. What do you mean by that? Yeah. Mabel. Because she doesn't pronounce the word properly. Yeah. And I lose the meaning of what she wants. Because Ma'am Jean is Visayan version. Bisaya. Yeah. Yeah, Bisaya. So, ang ibig niya sabihin yung daw pag-pronounce daw ng dialect is pagsasalita ay well, you notice her dialect is sometimes she doesn't understand Tagalog. Is that what you're saying? Yeah. I didn't know that. But you can understand a little bit of Tagalog. You can understand nothing. No. You cannot understand. Yeah, have to. If you learn another language, you have to do it every day, and you need help. Gangs. Too busy. How about Visayan dialect? You can understand a little bit na? No? Oh, hindi rin mga business, hindi rin siya nakaintindi. But you try my best. You try your best to understand Visayan version. I try and listen to everyone. Oh yeah. I try and listen to everyone. Yeah. You try listen to everyone, and then because everyone thinks differently. Shall we say guapo. Guapo. Oh,
meaning handsome. Handsome. Handsome, yeah. Am I handsome? Guapo. You say guapo. Grapple. Guapo. Meaning handsome. Yeah. Grapple means I grab you. Yeah. Guapo. Yeah, but, See, sir is very guapo, handsome boy. Yeah. grapple means I grab you. Yeah, yeah. See the house we staying at in New Zealand. If you have that many people in a house, they start fighting. Fight. Oh. But I noticed at the airport that So even between the workers, they're kind of polite and they help each other. All the workers. New Zealanders won't help you as much. The Australians are worse. The Australians are lazy. Yeah. The New Zealanders will Yeah. So I have one help more. you, but I have one. Philippines are very good at helping each other. Very good, very good. Very good at helping each other. Yeah, very good. You help see us that others. every shop in the Philippines, Yeah. there's a security guard with a machine gun. Ang tinutukoy niya We don't have. Police don't carry guns in New Zealand. Oh. Police don't carry guns. Matulungin daw ang Pilipino. Security guards definitely not. They don't carry guns in New Zealand. But if there's trouble with someone You with carry gun? No guns. No guns. Yeah. But if there's trouble with someone with a gun, they ring up the armed defenders squad. Oh. A special squad who are but the average policeman walking down the street is not armed. If you play up and they have difficulty in arresting you, they'll what you call pepper spray you. Pepper spray. You know what pepper is? If you have too much pepper, Oo. Tango lang tayo mga kabisnes ni kaya makasabot mga kabisnes. Pero mayroon mga ibang bagay nga naintindihan ko mga kabisnes. Tulad ng binanggit niya kanina na Filipino is very helpful, helping people. Matulungin daw ang mga Pilipino, sabi niya. Yeah, that's why you have a lot of health workers. Then I have one more a Visayan version, like, shall we say, guapa, meaning to say beautiful girl. Guapa, yeah, guapa, beautiful girl. What's a handsome man? Guapo, yeah, guapo, handsome boy. Guapa, beautiful girl. Yeah. In French, there's words "les," which is masculine, and "la," which is female. Famous. Oh, famous. So, if I do something stupid, Ging calls me Carl, and if Ging say something stupid, I'll call her Carla. Mga ka-business, no? Mayroon akong konting naiintindihan, pero talagang bearish lang ang kanilang salita, no? The dialect, the speak of Mr. Bearish, verse lang. It's hard to analyze, but I try my best to analyze, because I am not expert to speak English, but I can understand a little bit. Yeah. You Filipinos speak American English. Yes. New Zealand speak English. English. Is this a different? Yeah, English is different accent from American English. Oh yeah, I understand. Okay. When Mr. Trump talks, I can understand everything. But okay. Sabi niya mga ka-business, ang Pilipino daw is
speak American English, but ang ano daw, ang New Zealand daw is speak English. Yeah. Oh, okay. It's a different. Oh, we have a similarity. We have a similarity in the US. It's the accent. Okay. Ganun pala. See, in New Zealand, we've got a word called bush. Bush, which is a group of trees. In England, they call it a forest or a meadow. Okay. Meadow means fields in New Zealand. We do use different words. So may pagkakaiba pala mga ka-business yung salita ng England or New Zealand. We have a different language, no? Different language. From US, it's a different. So naintindihan ko na. Gayon pala. Kaya pala ang salita niya medyo hirap ko talaga siyang hirap kong mag-gets, masyadong islang, pero meron naman kakaunting na intindihan ko. Kaya hirap talaga. Pero tinaga ko mga ka-business na magkwentuhan kami para hindi siya maiinip, kasi si Ma'am Jane tsaka yung isa, nakalimutan ko pangalan ng isa, dalawa sila nandun sa Tutuban Mall dahil may binili sila mga ka-business. Nandito nga pala kami sa dito sa Tutuban Mall. Ipinag-drive ko sila, pinakisuyo ni Kuya na ipag-drive ko sila dahil mayroon lang silang bibilhin. So ngayon nandito kami sa Tutuban Mall nga, yun nga, para huwag siyang mainip mga ka-business, pilit kong kinakausap kahit hirap na hirap ako mag-English. Yung pala, we have a different language pala sila sa like American English and then New Zealand English. We have a different. So kaya pala na medyo nahirapan ako mga ka-business. So baga hindi naman ako sanay magsalita ng English, di naman talaga may kaunti pag medyo may nahahagip ako na medyo naintindihan ko yun. Natatango ako na maayos ang tango ko, pero sa totoo lang nahirapan talaga ako kasi hindi naman talaga ako hindi naman tayo unang-una, wala naman akong natapos na mataas na pinag-aralan para mabilis nating makatch up yung mga malalalim, lalo pat mga malalalim na mga salitang English, pero pilit kong inuunawa dahil siyempre gusto ko siyang makausap para wag lang din siyang mainip, baka kasi mainip. Di rin kasi siya pwedeng isama na doon mga ka-business dahil unang-una ay si sir ay medyo sa yung tuhod niya may kunting medyo sa madaling sabi ay hirap siyang maglakad pa ng papunta-puntahin mo pa sa mga ganyang mall, lalo pat may mga hagdan dyan na matataas, mahirapan siya. So sabi ni ma'am dito na lang daw siya, kaya kinausap ko siya ng kinausap kahit hindi man kami gaano talaga nagkaintindihan, may kaunti pero okay lang dahil ko naman. Di sabi ko sa kanya kanina, baka gusto niyang minom ng tubig, sabi niya I like to test. You want to drink water? Sabi niya, yeah, I will test, or sabi niya I will test or great test. You drink water from the tap in New Zealand. Yeah. Yun sabi ko sa kanya. So yun, mas mainam naman yung mas mainam water lang ang itong iinumin kasi yan ang the best, that's the best in our body. More water, more drinking water is nice to our body. That's my English is correct. You get sick drinking Filipino water, don't you? That's why you have to. Yeah, water. In the Philippines, there's so many bottle of water here, but in other country is the very common, like something like this. It's water. Any country we have like that bottle of water. Yeah.
So Ma'am Jean, asa na si Ma'am Jean. So wala pa si Ma'am Jean. Maghintay-hintay lang tayo mga kabisnes. At pilit ko lang kinakausap ito kahit hindi masyado kami nagkaintindihan. Pero okay lang naman siya at ano naman siya, nakikisabay pa rin naman siya. At pagka nagtatanong ako kahit mga pautal-utal o ano pa o sa Bisaya pa bang mga kabisaya binugang ba nga English na ako nagigits din naman niya. Pero mayroon ding iba hindi. Kasi hindi ko rin alam kung tama ba yung tinanong ko. Tama ba yung English na itinanong ko kasi hindi nga raw ano magkaibang ano yung English nila kaysa doon sa US English eh. So yan. Ganun hanggang ganun lang mga kabisnes. So yun, pagpasensyahan niyo muna at dito lang kami. At tatanungin ko siya ulit baka gusto niya you want to eat food. You want to eat food any kind of food like burger, like burger. Do you want to eat burger? Nothing. No doubt. The doubt. Yeah, most New Zealanders like burgers, but not me. It's American. It's America burger. New Zealand is no eat burger. That's what? Oh, burger. Yeah, they have burgers. I don't eat them. Okay. Kasi ano mga kabisnes ang we have I know. You have Wendy. In the US is shall we say sandwich? No, What is the difference of sandwich or burger? It's a different. In New Zealand, you buy some bread, you put on a slice of bread, some butter, and some flavour. Yeah. And you put another sandwich, another slice of bread on top. Yeah. Oh. And cut it, and we call that a sandwich. Yeah. Okay. Yeah. Nandiyan ko na yung sinabi niya. Yung daw mga yung sandwich daw may mga tops doon na yung pampalaman ba, yung may mga papalaman like patty. That's a patty, and then we have vegetable like carrots, yeah, like carrots. That parsnips, peas, beans, silver beet, pumpkin. Yeah, that is sandwich. Cabbage, cauliflower. But burger is only patty. Burger is a takeaway. It's bread and it's a bun and they put stuff in between. Yeah. So which I hate. Magkaiba nga pala mga ka-business yung burger at saka it's a different burger and sandwich. Sandwiches are there's so many flavors like carrots, like no, that's vegetables. Yeah. Vegetables, you don't put vegetables on sandwiches. You just eat them like rice. You cook it and you put it on a plate and you eat the veggies. Yes. But you can eat like that. You can eat like sandwiches. You eat sandwiches. Sandwiches. Yeah, you put stuff on it. Like Marmite, peanut butter, honey. Oh. You know honey, don't you? Honey, yeah. Honey Yeah, daw tsaka you peanut put butter. stuff on it. But burger, you like burger? No. I don't. Okay. But people in New Zealand, Hindi siya a lot of kumakain ng people burger. do though. Hindi siya kumakain ng burger mga ka-business. Sandwich daw pwede pa. Okay. So meron talaga Burger is a takeaway. Tiger White. Takeaway. It's like Kentucky is a takeaway. Wendy's a takeaway. Jillaby is a takeaway. So hirap You check away. Yeah. Wakit mga ka-business. Dugo yung ilong in English ay naroon. Okay. Sige lang. Ma'am Jane, panoorin mo itong vlog ko rin. Panoorin mo ito, ma'am. Bahala na to.
tuwad baliskad na niya mong English, pero okay lang, dira. Stilan. Mga kabisnes, hanggang dito lang muna siguro, no? Medyo mahaba na itong aking video, mga kabisnes. So, kaway-kaway na lang. Yan. Po, kain po mga kabisnes. Wow, this is so cute. Ow. Ow. Ay, na meron na sila. Tumalun. Curtis ka pala. Daming guys. Kami din. They have potato. Landscape mo. Ano ko ano? Landscape ko. Yan. Eh, sarap. Didi? Sama? Ikan na yan. Here? Beer pala ito. What beer? Ito? Ay, salami. So, ang laki na ano. Ito ka sama? Benso, kumain ko dyan, Benso. Pero tingnan mo naman si Boy. Yung isang kain ko. May basket na po kasi nakakatakot ang kutsilyo. Mama. Mama, dito ako ba? Sugat pa ako eh. Like this. Ano ba ito rin po? Kale. Kale. Enjoy. Cut. Wait lang. Gravy. Oh. Hot great. That's so good. What about isang maong? Long hot pepper sauce. Wala kaming tripod, mga kabisnes. Kain po. Kain. Yung mga bata, talagang hindi ko na wala sa nagulay. So, ako sa inyo na. Ako mo ba din? Lima lang ang lalo. Di ba pala yung right kasi nagkain ka daw? Go right ako dok. Kaya kung ako sa inyo, pagkala nyo kumain para makain right.
We got rice. That's what it's waiting for. Hey! I want rice. Wait lang, no? Akin ang plato na dali. Lapit mo. Pinagirapan ako. Uy, isa lang. Kenzo, gusto mo kanin? Ako half lang. Half lang. Half lang lang akin. Ate kayo ni Kenzo. Okay na yan. Kenzo, Dak mo siya. rice. Guide. Unahin muna natin ang mga kids, ha? Pero Wala kaming kutsara. ayaw niya kaya. Nakang yun, mama? Yun. Sa mga kasi. I'm not sure. Hello? Hindi naman siguro. Hindi, parang siyang mga Talaga akong pinta. mga sauce ng french fries. Iya. Iya, mama. Wala na. Natin. Wala na, te. Dito chicken, te? Saan? Doon sa nilalim, te. Ay. Tikulo muna. Hindi siya mama. Ay, hindi siya. Bread. Ato na anak ko ng basa. At nandiyan, Indoy, Ika, Vera, dito, Mama. Chicken sila nito. Breaks. Isa lang yung gano'n ng ate. Isa lang ito ng ate. Inuin mo lang. Sayang lang. Lalap. Yeah. Kaya pala parang siya. Ay, Ay, namamakabis na. ate. Parang tayo. Hindi ko makakita. Lihat ah. With dip. Upo.
Ako kalikuan ko. Wala na kami sila makeup kung natin. Spaghetti o papel na Yung upuan ba? Hindi, yung upuan na lang. Hindi. Yung upo. Soda pop. I'm gonna soda pop. Chicken mo, pag tinilog mo sa akin yung chicken mo. Akin na yan. Ayun mo ba? Tomato na. Hindi sa iyo tomato. May aircon oh. Hindi kaya may restaurant ba na walang ano? Ayan ba? Ay, ba? Ako pa naglamili nito. Hindi ko makita yung kawalan. Nagkangwa namin. Ayan? Hindi ang Hawaiian, hindi. Ang Hawaiian may ano. Cheese yan. Ang Hawaiian yung may Pinya? Uy! Ayun na sa akin mo. Ano ba? You want pizza? Say hi. You want pizza? Ay, tayo nga. Say hi. Hi, mga kabisnes. Busog mga guys. Busog. Ayaw na. Last food. Last food. Yes, yes! I'm not done in my meal. Tayin mo lang. Baka di mo maubos yan dito yung hamo ah. Wait lang. Hey! Hey! 3 1, 2, 3. Tayong lahat ay magkakasama.
die.